Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ng Diyos, nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ng Diyos, nagmawa ng langit at ng lupa. Hallelujah. Purihin si Jesus. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Timoteo ay ganito. Unang Timothy chapter 4 verse 13 to 14 ay ganito ang sinasabi. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito inutos sa atin ng Diyos. Kaya ito ang ating laging ginagawa. Dahil sinusunod natin ang Diyos, inukol natin ang ating panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Yan ang utos ng Diyos. Sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi natin pinabayaan ang pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Kaya ito atin laging sinusunod. Sinusunod natin ang Diyos. Dahil sabi sa Galatia chapter 5 verse 25 ay ganito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat maghari sa ating buhay. Hallelujah. Yang sabi naman dito sa unang 1 ay ganitong sinasabi sa unang 1 chapter 2 chapter 3 ay ganito verse 24. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritu pinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin na nanatili siya sa atin. Kaya napakaliwanag ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin na nanatili siya sa atin. Kaya sabi naman dito sa pahayag ay ganito, pahayag chapter 2 verse 11. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya napakaliwanag ang magtagumpay ay hindi na magdaranas ng kamatayan. Dahil tayo dito sa ibabaw ng mundo ay parang tumatakbo hanggang sa dulo ng ating buhay, hanggang sa huling hininga, hanggang sa ating kamatayan, sa ating pamumuhay sa ibabaw ng lupa. Ang magtagumpay ay di na daranas ng pangalawang kamatayan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating mga ilong. Purihin ang Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan.
Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, Ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Amen. Kaya napakaliwanag ang sabi dito. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay ay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kailangan natin malaman ang nais ng Diyos. Ang mga hindi gusto ng Diyos, mga saway ng Diyos at babala ng Diyos, upang tayo ay magtagumpay sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Dahil sa lahat ng oras, ang dyablo hindi tumitigil na tayo ay tinutukso upang gumawa ng kasalanan sa Diyos. Dahil kapag gumawa tayo ng kasalanan sa Diyos, sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya ito nais ng dyablo sa atin na wala tayong alam sa katotohanan upang hindi natin masunod ang Diyos, upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya kailangan magbasa tayo, mag-aral ng kanyang salita upang alam natin ang mga hindi gusto ng Diyos, kanyang mga saway, mga babala, upang masunod natin ang Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magpagbuo ng mga kuta ng dyablo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magbago sa ating mga puso, sa ating mga isip. Yang sabi dito sa ikalawang Korinto chapter 10 verse 4, ang sandata ko may kapangyarihan ng Diyos na nakapagpagbuo ng mga kuta ng dyablo, at hindi sandata ng sanlibutan. Sinisira ko mga maling pangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat na nagmamataas laban sa Diyos, at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Bakit kailangan natin biyagin? Dahil nais ng Diyos iligtas ang mga tao. Nais ng Diyos iligtas ang mga tao. Kaya maraming mga tao nalaman na nila ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpalaya sa kanila. Nagpalaya sa mga maling aral at maling katuruan. Nagpalaya sa kanila sa mga turo ng kasinungalingan. Nagpalaya sa kanila sa mga gapos ng bisyo, ng kasalanan. Isa tayo, pinalaya ng Diyos. Pinalaya tayo sa lahat ng kasamaan at paggawa ng kasalanan. Kaya ito ating patutuo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magbago sa atin. Kaya binabasa natin ang salita ng Diyos, dahil kapag pumasok ang salita ng Diyos sa ating tainga, tuloy-tuloy siya sa ating puso at isipan. Ang Diyos magbabago sa atin, hindi tayo. Tayo ay isang mikropono lamang, tayo isang trumpa lamang, kasangkapan lamang ng Diyos upang mahayag ang kanyang salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Isa lamang tayong kasangkapan ng Diyos upang ang mga tao makarinig at maligtas. Dahil ang sabi naman dito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos
at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, magagamit ang salita ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbabalaan ng mga maling aral. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagpabulaan ng mga maling aral. Kaya marami tayong dinidiscuss ng mga maling aral. Bakit kailangan natin i-discuss? Hindi para manghamak tayo, dahil nais natin ituwid ang mga tao sa pagkilala sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, at sa pagtuwid sa mga likom gawain. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuwid sa mga likom gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Yan, inihanda ang mga lingkod ng Diyos sa mabuting gawain. Kaya ang sabi dito sa 1, ay ganito naman sinabi sa atin ng Diyos sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguhin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ay magpatutuo tungkol sa akin. Kaya pinadala ang Espiritu ng Diyos upang magpatutuo sa atin kung gaano katotoo ang salita ng Diyos, kung sino si Kristo Jesus, at kung sino ang Amang nasa langit. Ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguhin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya'y magpatutuo tungkol sa akin. Ang Espiritu Santo nagpatutuo sa atin. Kaya nagpapatutuo rin tayo tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa Anak, at sa Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa verse 27, at magpatutuo rin kayo tungkol sa akin, at magpatutuo rin kayo tungkol sa atin, sa akin, sabi ni Kristo. Kaya nagpapatutuo tayo lagi. Pinatutuo natin ang Diyos Amang nasa langit, pinatutuo natin si Kristo Jesus, pinatutuo natin ang Espiritu Santo. Yan ay patutuo tungkol sa atin. Dahil ang sabi dito sa 1, ito ang sinasabi sa unang 1 chapter 2 verse 20. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Diyos, kaya maunawaan natin ang hiwaga, ang lihim ng mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Kaya maraming mga tao hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos at masunod natin at isabuhay. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Maunawaan na natin ang nais ng Diyos, maunawaan natin ang gusto ng Diyos, dahil sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 2 verse 27, ang Espiritong ipinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos,
Hindi na kailangan tutukan tayo. Hindi. Hallelujah. Hallelujah. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi na kailangan turuan tayo ng mga makareliyon, dahil kapag nandun tayo nakinig sa kanila, tuturuan tayo ng kanyang reliyon, mga doktrina ng reliyon. Ngunit kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin maunawaan ang kanyang salita. Dahil dito sa Biblia, ito na salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay na walang hanggan. Ito'y doktrina ng Diyos. Doktrina ni Kristo Jesus. Kaya maunawaan natin ang doktrina ng Diyos kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil siya magtuturo sa atin. Ibigay niya ang unawa sa ating kayang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 27, ang Espiritong ipinakalob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan, tulad ng itinuturo ng Espiritu. Manatili kayo kay Kristo. Ano ibig sabihin manatili kayo kay Kristo? Kung nanatili kayo sa salita ng Diyos, kayo ay nanatili kay Kristo Jesus. Marami nagsasabi kay Kristo ako, ngunit hindi sila nanatili kay Kristo. Manatili tayo sa kanyang salita at isa buhay. Yan ibig sabihin na nanatili ka sa Diyos, dahil isinabuhay mo ang sinasabi ng Diyos. Isinabuhay mo ang sinasabi ng Amang nasa langit. Isinabuhay mo ang sinasabi ni Kristo Jesus. At sinusunod mo ang turo ng Espiritu Santo. Kaya napakaliwanag. Kaya ito ang dapat natin handumon, na pagkalooban tayo ni Kristo ng Espiritu Santo. Dahil dito sabi, ang Espiritong pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan. Kaya maraming mga tao hindi nila naabot ang pagtuturo ng Espiritu Santo dahil hindi nila binigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Noong unang panahon, ang eunuko ay nagbabasa ng kasulatan ni Propeta Isaias. Nung makita siya ng Espiritu Santo, inutusan niya si Felipe, habulin mo ang taong iyon. Hinabol ni Felipe at tinanong, naunawaan po ba ninyo ang binabasa ninyo? Sabi niya, paano ko itong maunawaan kung walang nagtuturo sa akin? Kaya tinuruan siya ni Felipe at naunawaan ng eunuko. Nakita natin ang Espiritu Santo mag-interes sa atin kung tayo ay nagsaliksik ng mga kasulatan ng salita ng Diyos. Sinasaliksik natin, nais natin mag-aral, nais natin maunawaan. Pag nakita tayo ng Espiritu Santo, tutulungan niya tayo, ibigay sa atin ang unawa upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa 1 ay ganito, 1 chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 14 verse 26, ay ganito ang sinasabi,
Ngunit sa patnubay ng Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalala sa inyo sa lahat ng sinasabi ko. Kaya minsan nagbabasa tayo ng Biblia, halos hindi natin maalala ang mga sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Ngunit dumating sa atin ang panahon, nakipag-share tayo sa ating mga kakilala, mga kaibigan, magugulat tayo bigla lang, mag-flash sa ating kaisipan ang bersikulo na nabasa mo at yun na nasulo mo pa, naibanggit mo sa kanila. Kaya yun, ang Espiritu Santo magpaalala sa atin. Ganyan magpaalala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Maraming mga bersikulo hindi natin alam, ngunit kung nabasaan natin, ito'y bigla lang mag-plus sa isip natin, parang tubig na umiilig. At yun ang ating sasabihin. Sasabihin natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang Espiritu Santo, ang ating patnubay, ang ating gabay, ang ating tagapagturo. Kaya ang sabi naman dito sa Marcos chapter 13, ay ganito naman sinasabi sa Marcos chapter 13, verse 11, kapag kayo dinakip nila at iharap sa paglilitis, huwag kayong mabahala tungkol sa sabihin ninyo. Sa oras na iyon, sasabihin ninyo ang anumang pinagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magsasalita. Paano magsalita ang Espiritu Santo? Ipaalala sa iyo ang mga bersikulo na basahan mo, at yan ang isagot mo. Hindi ka sasagot ng sarili mong opinyon o kuro-kuro. Salita ng Diyos ang isagot mo. Yan ang tamang pagsagot. Yan ang magpaalala sa iyo, ang Espiritu Santo. Dahil kapag sinagot mo siya ng bersikulo, ang Diyos mismo ang sumagot. Kaya maliwanag dito, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Kaya pag binasa natin ang bersikulo, Espiritu Santo ang nagsasalita. Kaya napakalagang salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang sabi naman sa Lucas chapter 12, verse 12, ay ganito naman ang sinasabi, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. Tuturuan tayo ng Espiritu Santo. Tulad ngayon magmensahe tayo, Espiritu nagtuturo sa atin kung ano ang ating dapat na sasabihin. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. Binibigyan tayo ng karunungan kung ano ang ating dapat sasabihin. Dahil sabi sa verse 10, ang sino man magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan magpakailanman. Kaya maraming mga tao nagkasala sa Espiritu Santo. Dahil kapag ang Espiritu Santo ay nalait natin, hinamak natin, ay hindi na mapapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi na mapapawi kailanman. Dahil ang sabi sa Marcos, chapter 3, verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man lumalait sa Espiritu Santo ay hindi na mapapatawad ang kanyang kasalanan at hindi na mapapawi kailanman. Napakaliwanag. Kaya pag-ingatan natin ang Espiritu ng Diyos.
Dahil kung hindi na tayo marunong mag-ingat, mapahapahamak na tayo, magkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Ito ang mabigat na kasalanan ng tao. Dahil ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino man humamak sa aral na ito ay humamak hindi sa tao na nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Kaya hinamak natin ang Espiritu ng Diyos na nagkaloob sa atin kung ano ang ating dapat sasabihin. Kaya ang sabi naman sa Lucas chapter 12, ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 12 verse 5, ay ganito naman, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos. Matakot ka sa Diyos. Dahil ang sabi sa unang Tesalonica ay ganito. Ganito ang sinasabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 19. Huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong adlangan dahil nais ng Espiritu Santo magpahayag ng kaligtasan buhat sa Diyos. Kaya napakaliwanag, pag inadlangan natin ang Espiritu Santo, magkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Sabi sa verse 20, huwag ninyong hamakin ang anumang mga pahayag mula sa Diyos. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Sabi sa verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Pulutin ninyo ang mabuti. Idagdag sa inyong panampalataya. Sabi dito sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi sa verse 23, naway, lubusan ninyong pagkabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kanyang kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat at tumatawag sa inyo. At gagawin niya ang mga bagay na ito. Tapat ang Diyos sa atin. Kaya sabi dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo ay mabubuhay kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Sabi dito, dahil dito patuloy kayo magpalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Itong ginagawa natin, nagawali kami, nagpaalala kami sa inyo dahil busy tayo sa lahat ng trabaho. Wala tayong panahon magbasa. Nililigaw pa tayo ng ating panampalataya sa ating mga reliyon. Kaya sabi dito sa 1 chapter 8 verse 32, malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa iyo, ang katotohanan magpalaya sa iyo sa mamaling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan, magpalaya sa iyo sa mga gapos ng dyablo
ang Espiritu Santo magpalaya sa iyo. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 4:10, verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nanahan sa inyo. Kaya nakilala natin ang Espiritu Santo dahil siya'y nanahan sa atin. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. Kaya maraming mga tao hindi nila nakilala ang Espiritu Santo. Ang akala na ibang Espiritu Santo ay isang hangin lamang. Ang akala na ibang Espiritu Santo ay maliit na persona lamang. Hindi nila nakilala ang Espiritu ng Diyos. Kaya nag-aral tayo upang marami tayong matutunan kung sino ang Espiritu ng Diyos. Makinig kayo upang malaman nyo kung sino ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Korinto, chapter 3, verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Kaya napakaliwanag, ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Kaya kita mo kapag nilait mo ang Espiritu Santo, ay wala ka ng kapatawaran. Dahil ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, naging malaya tayo sa mga gapos ng dyablo. Naging malaya tayo sa mga maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Dahil siya magtuturo sa atin. Dahil ang sabi dito sa verse 18, at ngayon nalis ang talukbong sa ating mukha, nalis ang sumpa sa ating buhay, tayo nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon, at ang kaniningan niyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napakaliwanag, ang Espiritu ay isang Panginoon. Ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa magiging mistulang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Napakaliwanag, maging kalarawan tayo ng kanyang katwiran at kabanalan. Kaya napakaliwanag, ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Halos kapantay niya rin ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa Mateo, ay ganito sinasabi sa Mateo, chapter 28, verse 19, kaya humayo kayo, gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit nandito pa ang Espiritu Santo kung hindi siya Panginoon? Dahil ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Kailangan mabautismuhan ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabi sa verse 20, at turuang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Ito'y pinag-uutos ng Diyos. Pinag-uutos ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay isang Panginoon.
Isa siyang Panginoon. Kaya sabi dito sa 1 chapter 15 verse 26, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 15 verse 26, ito inuutos sa atin. Sabi dito, ngunit ang patnubay na ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya'y magpatuto sa inyo tungkol sa akin. Ang Espiritu Santo nagpatuto sa atin. Tingnan mo, ang mga tao na may Espiritu Santo ay nagkukwento sa inyo. Parehas ang kwento kung paano siya magpatuto tungkol sa Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa verse 27, at magpatuturing kayo tungkol sa akin. Kaya ito atin lagi ginagawa, nagpatuto tayo sa Diyos Ama, nagpatuto tayo kay Kristo Jesus, at nagpatuto rin tayo sa Espiritu Santo. Kaya napakaliwanag. Kaya sabi sa Roma chapter 8 verse 26, ay ganito ang sinasabi. Sa Roma chapter 8 verse 26, ay ganito sinasabi, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuloob para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Ano ito? Paraang di magagawa ng panalita, speaking of tongues. Yan ay salita ng Espiritu Santo, speaking of tongues. Kaya sabi dito sa 1, sabi sa unang 1, chapter 2 verse 27, ang Espiritu pinakalob ni Kristo sa inyo, at habang siya nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at tutuang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan. At tulad ng tinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo, manatili kayo kay Kristo. Paano kayo manatili kay Kristo? Pakinggan nyo ito, sabi sa 1. Sabi sa 1, chapter 1, verse 1. Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sabi dito, napakaliwanag, ang salita ay si Kristo Jesus. Sabi sa verse 14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak. Nakita natin, naging tao ang salita. Kaya sabi doon, manatili ka. Ang turo ng Espiritu Santo ay manatili kay Kristo. Hindi na nanatili ang mga tao kay Kristo, ngunit hindi nila mahal ang salita ni Kristo. Naging tao ang salita, kaya manatili tayo sa salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kailangan ng mga tao manatili sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, maliwanag ang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 27, ang Espiritu pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan. At tulad ng tinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo.
Kaya kung alam ninyo, kilala niyo si Kristo, sabi dito, naging tao ang salita. Ang salita ay naging tao. Yan ang salita ng Diyos. Ayan ay si Kristo Isos. Naging tao ang salita. At siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya kailangan na sa atin ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 2, verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu. At dahil dito, kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, lahat tayo ay may pagkakaunawa. May pagkakaunawa tayo. Kaya minsan, dahil wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin naunawaan ang sinasabi ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu ng Diyos tutulungan tayo sa ating kahinaan. Dahil sabi dito, sa Roma chapter 8 verse 26, sa gayon naman, tinutulungan kayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuloob para sa atin sa paraan di magagawa ng pananalita, speaking of tongues, na minsan kinakantyawan ng tao ang speaking of tongues. Sabi nila, ay sa demonyo. May nagsasabi kapag nakarinig ng speaking of tongues, sabi niya, ay naumang, nababaliw. Makinig kayo, kung ang tao nag-speaking of tongues ay sa demonyo o kaya sino babaliw, ipaliwanag natin ito upang maunawaan nyo, upang hindi ninyo malait-lait ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 2, nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon din nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ito pala, speaking of tongues, ay nagsasalita sa ibang wika at sa Diyos nakipag-usap. Kapag nag-speaking of tongues ang tao, nanalangin ang kanyang Espiritu sa Diyos nakipag-usap. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang speaking of tongues, yan ay salita panlangit. Panlangit na salita, salita ng mga anghel sa langit. Yan ay speaking of tongues na hindi natin nalaman. Nasuyaan natin at kinakantyawan. Dahil ang sabi sa verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Tingnan mo mga simbahan, mga reliyon na hindi nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Paloy-paloy sila sa pagkilala at pagsunod sa Diyos. Tingnan mo mga simbahan na nagsasalita ng iba't ibang wika, mga reliyon. Napakainit nila sa Diyos. Napakainit dahil ang sabi dito ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad na nagsasalita ng iba't ibang wika. Napakaliwanag, pinapaunlad pala ang ating pamumuhay espiritual. Kung nagsasalita tayo ng iba't ibang wika, tingnan mo yung mga nagsasalita ng iba't ibang wika, kaya niyan manalangin ng 3 oras, walang patid. Habang tumatagal, lalong umiinit, lumiliyab ang kanyang espiritu. Nakita natin, yan ang speaking of tongues. Ang speaking of tongues na nasuyaan nila, sabi nila na umangaw na sa demonyo. Hindi yan totoo.
nakasala pa sila sa Espiritu Santo. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap. Sa Diyos wala nakipag-usap. Bakit sabihin natin na siraan siya ng ulo? Bakit sabihin natin na sa demonyo? Napag-usap siya sa Diyos. Ang nagsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakaunawa sa Kanya. Gayon, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 39. Kaya mga kapatid, pag-anasahin ninyo magpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbabawal ang pagsalita ng iba't ibang wika. Yan sinasabi sa atin ni Pablo dahil sinabi ng Diyos sa kanya. Napag-anasahin natin na magpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyo ipagbabawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Napakaliwanag dahil ang sabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 3, sa kabilang dako, gayon naman ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang panampalataya, ikakalakas ng loob at ikakangaliw. Sabi sa verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesia ay pinaunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 1, ang pag-ibig kong gayon ay inyong paggamitin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na magpahayag ng salita ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya marami mga tao hindi nila alam, kaya hinamak nila ang Espiritu Santo. Pinagsabihan nila ng masama ang Espiritu Santo. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila'y kangalan ng mga iyon at di na nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Napakaliwanag, ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila'y kangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Sa parang espiritual mo lamang maunawaan tulad ng salita ng Diyos sa Biblia. Ito'y salita na galing sa langit. Kaya maunawaan natin ito kung espiritual na pamaraan na pagkaunawa. Dahil ang sabi sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kalagahan ng bawat bagay.
Napakaliwanag na unawaan ng tao nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Nakita natin, sabi dito sa verse 10, subalit ito inahayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasa liksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging sa pinakamalalim na panukala ng Diyos. Espiritu Santo nakasaliksik, nakaalam ng lahat ng panukala ng Diyos. Kaya pag hinayag sa atin ng Espiritu Santo, nagkaroon tayo ng karunungang espiritual. Dahil ang salita ng Diyos ay maunawaan lamang natin sa paraang espiritual. Espiritual na salita ito. Hindi ito salita ng isang tao lamang. Dahil ang sabi dito sa Pedro, ay ganito sinasabi sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, na walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Napakaliwanag. Ang sabi dito, higit sa lahat, tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Ang sabi sa verse 21, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya hindi basta-basta ang salita ng Diyos. Tingnan mo sa iba't ibang reliyon na walang Espiritu Santo. Halos magbasa yan ng 2 bersikulo at magchismes, magmarites, mga opinyon at kuro-kuro na lang sinasabi sa mga tao, papogi-puwens. Ngunit paglabas ng tao, ano ang alam nyo sa salita ng Diyos? Hindi niya kayang ipaliwanag dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo na wala makapagpaliwanag sa limang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito, sa ikalawang Timoteo ay ganito ang sinasabi naman. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1, ay ganito ang sinasabi. Inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mong pagsabihan at patutagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito aming ginagawa ay isang matiyagang pagtuturo. Amakin mo magbasa ka sa loob ng 2 oras. Isang matiyagang pagtuturo. Kaya ayaw nila gagawin ito, mahirap gagawin kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Wala kang pag-ibig sa salita ng Diyos. Wala kang pag-ibig sa mga tao na naisiligtas ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, sa lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral, at sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa
sa lahat ng mabuting gawain, napakaliwanag. Kaya ang sabi dito, sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pati sa bawang kahirapan dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuktin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy, chapter 4, verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang pagubiling ito. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito isang tunay na aral ang ating sinusunod. Binabasa natin ang salita ng Diyos dahil ito'y pagkain ng ating espiritu. Pagkain ng ating espiritu. Dahil sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito'y pagkain ng ating espiritu. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Kaya sinabi niya kay Timoteo, na ganito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang pagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual, ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya kapag ito ang salita ng Diyos ating pinapayag, ito'y pagkain ng ating espiritu. Kayo'y nakikinig, kinakain na inyong espiritu ang salita ng Diyos. Ganun rin ako nangangaral. Ang pinapakain ko sa aking espiritu ay salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pagkain ng ating espiritu. Kaya maliwanag sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil ang pagkain ay yan, pagkain ng ating katawan. Ngunit ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ginagawa natin, sinusunod natin ang Diyos. Dahil sabi dito, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Ito ginagawa natin, nagbabasa tayo ng kasulatan sa madla. Sa pangangaral at pagtuturo, sa pangangaral at pagtuturo, binabasa natin. Hanggang ako ay dumating, sabi ni Kristo Jesus, hanggang si Kristo ay dumating. Hanggat buhay tayo, ay patuloy natin gagawin ito. Hanggat si Kristo ay dumating, pag dumating na si Kristo, hindi na tayo mangaral dahil niya ay katapusan ng daigdig. Sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ito'y pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Timothy ay ganito. Sabi sa ikalawang Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ginasiya ng Diyos magagamit sa pagturo ng katotohanan, magamit sa pagturo ng katotohanan, sa pagpapula ng mamaling aral, sa pagpapula ng mamaling aral,
sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagtuwid sa likong gawain, sa pag-akay, sa matuwid na pamumuhay, sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa mabuting gawain. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Pedro, sinabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 1, ay ganito sinasabi, verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo walang makapagpaliwanag sa limang hula ng kasulatan sa bisa na kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag ang sabi dito sa pahayag, chapter 2, verse 11, kung may patinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu. Dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay ay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Hindi na daranas ng pangalawang kamatayan. Napakaliwanag. Kaya ito, tinuturo sa atin ng Diyos. Dahil sabi dito sa mga gawa, chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo inyong sarili sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Sino ito pinagsabihan ng Diyos? Sino ang pinagsabihan ng Diyos na ingatan nyo inyong sarili? Kayo mga pastor, kayo mga ministro, kayo mga pare, mga lingkod ng Diyos, mga nasa simbahan, kayo pinagsabihan dito, ingatan ninyo inyong sarili. Sa lahat ng kabilang sa kawan, ingatan ninyo ang inyong sarili. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ang mga membro ninyo, inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano ba ito iglesia ng Diyos? Simbahan? Hindi. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Dahil ang sabi dito sa Roma ay ganito, Roma chapter 3 verse 25, siyang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Kaya maliwanag, tayo ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin ng iglesia, katawan. Katawan ni Kristo. Dahil si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Kaya tayo ang iglesia ng Diyos na sinasabi dito. Hindi ang simbahan. Ang tinubos ni Kristo ay mga tao, hindi ang simbahan. Kaya mali ang interpret ng mga anti-Kristo. Sabi nila simbahan, sila daw tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi! Lahat na tao tinubos ng dugo ni Kristo. Ito'y may bisa lamang kung ating sinusunod ang Diyos. Ngunit kung gumawa tayo ng kasalanan, mawala ang bisa ng dugo ni Kristo na nag-ago sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Mawala ng bisa ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil sinuway mo naman ang Diyos. Tayo ay iglesia ng Diyos. Tayo ang tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya maliwanag sabi dito, pinapaingat ang mga pastor, pinapaingat ang mga ministro at mga pare.
Dahil ang mga tao na sumasamba sa kanila, inilagay ng Espiritu Santo sa kanilang pag-iingat. Sabi sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Napakaliwanag. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Napakaliwanag. Pangalagaan mo ang iglesia ng Diyos, hindi ang simbahan pangalagaan mo. Pangalagaan mo mga tao na tinubos ni Kristo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nandyan sa simbahan nyo, nagasimba, ingatan nyo. Huwag niyong amakin, huwag niyong lait-laitin, huwag niyong pagpirahan. Alagaan mo ng salita ng Diyos. Busugin mo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Busugin mo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Busugin mo ang mga tao. Ang akala ng iba iglesia ay simbahan, hindi. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. Dahil maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto ay ganito. Unang Korinto, makinig kayo para may matutunan kayo, para hindi kayo madaya ng mga mandarayang espiritu, doktrina ng reliyon. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Kaya ito ating ginagawa, ginagamit natin ang ating katawan upang parangalan ng Diyos. Ang sabi sa verse 19, hindi ba ninyo alam, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasakay ninyo, tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ang sabi sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at namiraan sa inyo ang Espiritu Santo? Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Napakaliwanag. Tayo ang templo ng Diyos, hindi ang simbahan. Tayo ang tinubos ni Kristo ng kanyang dugo na nag-agos sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at namiraan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Makinig kayo mga pare, mga pastor, mga ministro. Sabi dito, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya marami kayong nagawang kasalanan, maraming mga backslider dito ngayon. Sa San Jose, Santek, sa lahat ng bayan, sa lahat ng probinsya, sino may kasalanan? Kayo, mga pastor, kayo mga ministro, kayo mga pare, hindi nyo inalagaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng kamatayan ng kanyang anak. Hindi nyo inalagaan dahil hindi nyo naunawaan ang bersikulo na ito. Hindi nyo naunawaan dahil ang sabi dito sa mga Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo na hindi kayo makasala sa Diyos.
at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Inilagay sila ng Espiritu Santo. Hindi na inakay niyo sila, hindi. Espiritu Santo nag-touch sa kanyang puso at para magsimba sa iyo, mapailalim sa iyo. Espiritu Santo naglagay. Kaya sapagkat inalagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat, inilagay tayo ng Espiritu Santo sa pag-iingat ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga pare. Kaya ingatan niya. Dapat ingatan tayo, dapat pangalagaan tayo, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Napakaliwanag. Dinadaya natin ang tao, sabihin natin, ay, ang aming simbahan yan ay tinubos ni Kristo. Tingnan mo pangalan niya. Pangalan ng Diyos. Kaya malaking panlinlang sa mga member, pinaniwala natin sa maling katuruan, maling aral, turo ng kasinungalingan, aral ng dyablo. Doon tayo pinaniwala. Pinaniwala tayo. Dahil ang sabi dito sa Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 16, tayo templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang nagsabi, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag. Ang Diyos manirahan sa ating puso. Ang templo ng Diyos ang ating puso. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Siya rin na nagsabi, manahan ako at mamuhay sa piling nila. At ako'y maging Diyos nila. At sila'y maging bayan ko. Nanirahan ba ang Espiritu Santo sa inyong puso? Nanirahan ba? O ang Espiritu ni Satanas ay nanirahan sa inyong puso upang gumawa lagi ng kasalanan sa Diyos? Dahil kung ang Espiritu Santo ang nanirahan sa puso natin, idalin tayo sa kalooban ng Diyos. Idalin tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ibigay sa atin ang unawa at kalagahan ng salita ng Diyos. Ngunit, ibang espiritu ang nasa puso natin. Kaya lagi tayo gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Lagi tayo sumusuway sa Diyos. Iyang sabi sa Isaiah chapter 59, verse 2, ang sala mo ang naging dahilan ng di marinig ang dalangin mo. Ang sala mo ang naging dahilan ng paglayo ninyo sa Diyos. Ang kasalanan ninyo ang dahilan. Kaya lumayo sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Marami pa mga bagay hindi natin alam. Napakarami. Dahil ang akala ng iba, ang iglesia ng Diyos ay simbahan. Hindi. Hindi simbahan tayo. Ang iglesia ng Diyos na buhay. Makinig kayo para malaman nyo ang simbahan. Para malaman nyo ang simbahan. Sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah chapter 56, verse 7, Dadalhin ko kayo sa Sion. Sa aking banal na bundok, ipadama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Ang aking templo ay tatawagin kung sa inyong mga handog. Tatanggapin ko inyong mga handog. Ang templong
kung tatawagin bahay dalanginan sa lahat ng bansa. Kaya maliwanag ang templo ay bahay dalanginan upang may pagrelasyon sa Diyos, mag-aaral ng kanyang salita. Ang simbahan ay parang eskwelahan upang mag-aaral ng kanyang salita. Kaya nanalangin tayo sa simbahan upang magpagrelasyon sa Diyos. Nagbabasa tayo ng Biblia doon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang simbahan, bahay dalanginan. Ang simbahan ay parang paaralan upang mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang simbahan ay parang ospital. Lahat ng mga kasalanan doon iniriyab sa simbahan upang gumaling ang ating mga sakit na espiritual. Para gumaling ang mga sakit nating espiritual. Ano ba palagay niyo simbahan? Langit? Kaligtasan? Hindi. Maligtas tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Sa pamagitan ng ating mga gawa na kaligtasan. Kahit doon ka pa manirahan sa simbahan, kung gumagawa ka ng kasalanan, mapapahamak ka pa rin. Ang kaligtasan ay depende sa gawa mo. Kung gumagawa ka ng tama at sumusunod sa Diyos, yan ang kaligtasan. Ngunit kung gumagawa ka ng kasalanan, yan ay isang kapamakan na hindi nyo alam. Makinig kayo ang sabi dito sa mga gawa. Chapter 48, gayon man ang kataas-taas ang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng mga propeta, ang langit ang aking trono, sabi naman ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Anong bahay ang itinayo ninyo para sa akin? O lugar na pagpahingahan ko? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sabi sa verse 51, napakatigas ng ulo ninyo. Hindi pa nagbabago inyong kalooban. Ayaw ninyo dinggin ang katotohanan kung anong ginagawa ng inyong mga magulang. Yun ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu ng Diyos. Lumalaban kayo sa Espiritu ng Diyos. Hindi nyo alam kung gaano kalaga ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan lahat ipanganak sa Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ito ay tanda ng ating kaligtasan, tanda ng ating katubusan. Hindi na simba-simba kaligtas ka na, hindi. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Episo, ay ganito ang sinasabi sa Episo, chapter 1, verse 13, kayo naging bayan ng Diyos, nang kayo nanalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo ang Espiritu. Ang ating mga, sabi dito, ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin ng Diyos, napakaliwanag. Kaya bigyan natin halaga ang Espiritu Santo. Handumunta ang Espiritu Santo dahil yan lang ang maligtas kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Tayo maging bayan ng Diyos kung tayo nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos.
Dahil ang sabi dito sa Ephesians chapter 1, verse 13, kayo man naging bayan ng Diyos. Makalinamanin sa Kanya nang matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tapat ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ng katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Napakaliwanag. Ang Espiritu Santo ang tatak ng Diyos sa atin, ang katibayan. Kaya makinig kayo. Kung hindi kayo kumbinsido, ito'y nagpapaliwanag. Ang Espiritu Santo ang ating tatak ng katibayan ng ating katubusan. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 30, huwag ninyong bulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Napakaliwanag, ito ang tatak ng Diyos. Huwag mong bulutan ng pigati ang Espiritu Santo. Huwag mong bigyan ng kalungkutan ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyong katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya huwag natin bigyan ng kalungkutan ang Espiritu ng Diyos. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, binibigyan natin ng kalungkutan ang Espiritu ng Diyos. Kung gumagawa tayo ng kasalanan, ang Espiritu ng Diyos ay lumalayo sa atin. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu ang magbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa atin, kaya bigyan natin halaga ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating buhay. Dahil ang sabi naman sa Roma ay ganito, Roma chapter 8 ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 11 ay ganito ang sinasabi. Sabi dito, kung namaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ting iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya napakaliwanag ang sabi sa verse 14, ang lahat na pinatnubayan, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang sabi naman sa verse 16 ay ganito naman, ang Espiritu nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya sabi sa verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ng iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Hallelujah! Napakaliwanag! Maliwanag pa sa buwan! Maliwanag pa sa buwan paano manirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Paano? Paano sa manirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Makinig kayo, ang sabi sa 1 chapter 14,
Verse 23 ay ganito ang sinasabi, sabi sa verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos, tuparin natin ang kanyang salita. Sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umiibig sa akin, sabi ni Jesus, ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. At ibigin ko rin siya. At ang Espiritu Santo ay mananahan sa Kanya. Ito ang sikreto. Kung nais natin manahan ang Espiritu Santo, ibigin natin ang salita ng Diyos. Upang ibigin tayo ng Amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Tiyak ang kaligtasan. Kung dumating man ang rapture, tiyak mapasama ka sa rapture. Kung mamatay ka naman, muli kang bubuhayin ng Diyos dahil ang Espiritu Santo nanahan sa iyo. Hallelujah! Kaya dapat, sabi sa Galatia chapter 5, verse 25, dapat ang Espiritu ang magbibigay buhay sa atin, kaya itong dapat mag-hari sa atin. Itong dapat mag-hari sa atin, ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo nagbibigay buhay sa atin, itong dapat mag-hari sa ating mga buhay. Nakita natin, napakaliwanag. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 3 verse 7, kailangan lahat ay panganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya lahat ay kailangan ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Lahat ay kailangan ipanganak muli dahil alam ni Kristo, alam ni Jesus na lahat na tao ay sumuway sa Diyos, lahat na tao nakasala sa Diyos, kaya lumayo sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kailangan ipanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos upang bumalik ang Espiritu sa ating buhay. Magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos at mag-aral ng Kanyang salita upang ibigin tayo ng Amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus, ibigin, at ang Espiritu Santo ay manirahan sa atin. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 5, sinabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao, ipinanganak sa tubig, at sa Espiritu hindi siya pagharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya dapat, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, dapat ay kailangan ipanganak muli. Kailangan natin ipanganak muli. Ang sabi sa 1 chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ay pinanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Sabi dito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi nyo makita ang kaharian ng Diyos kung hindi kayo itao liwat, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born in Spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Maliwanag, si Jesus nagasabat, nagasiling ako sa imo, sa matuod, wala sing isa na makapasakop sa paghari sang Diyos, kung hindi siya matao liwat, born again. Born again in Spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Hindi ito sinasabi na ibang reliyon. Dahil akala nila ang born again ay isang reliyon. Hindi niya ito requirements kung nais natin makarating sa langit. Dapat ipanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa
Sabi naman sa 1 chapter 1, sabi sa 1 chapter 1 verse 10, sila na naging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos. Hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Napakaliwanag. Born again in spirit, pinganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya maliwanag sila nga'y naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos natin ay buhat sa Diyos dahil pinanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito sa Ezekiel, ganito ang sinasabi ng Diyos. Ezekiel, sinabi ni Propeta Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Napakaliwanag ito, born in spirit. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Born in spirit. Ang masuwain nating puso ay gagawin ng Diyos na masunurin. Bibigyan tayo ng bagong espiritu. Sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito'y born in spirit, kapag pinanganak ka sa espiritu ng Diyos. Yan, born in spirit. Ayaw nilang ipahayag ang born again, akala nila reliyon. Yan, ibig sabihin ng born again, may pagrelasyon sa Diyos. Ngunit, hindi na sa lahat nagsasabi na born again ay maligtas. Dahil minsan, ang born again, ginawa ninyong reliyon. Hindi, para maging may pagrelasyon sa Diyos. Ang born again ay ginawa niyong reliyon, hindi may pagrelasyon sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma, ay ganito sa Roma, chapter 3. Sabi sa Roma, chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Napakaliwanag, nagkasala sila tanan, kaya nagpakalayo sa Diyos, nawadaan sang himaya sang Diyos. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak muli. Lahat ay kailangan ipanganak muli. Dahil ang sabi dito, sa 1 chapter 1, verse 13, sila nga mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ng tao o sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya kung anak tayo ng Diyos, makinig ka. Dahil ang sabi ng Diyos dito, sinabi ng Diyos, kung isa kang anak ng Diyos, sabi sa Gawa, chapter 17, verse 29, yabang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain siya tulad ng larawang ginto, pilak, bato at kahoy, nalika ng isip at kamay ng tao. Anak ba tayo ng Diyos? Sabi ng Diyos,
Yaman tayong mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilak bato, kahoy, ribulto, ngalikana ng isip at kamay ng tao. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, dapat pinatnubayan tayo ng Espiritu Santo dahil ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. At kilala mo ang Diyos mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 24, sabi sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung anak ka ng Diyos, dapat kilala mo ang Diyos mo na sa Espiritu. Dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil sabi sa verse 23, ngunit dumating ng panahon, ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yan ang mga tunay na sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tunay na sumasamba sa Diyos. Ano pa sabi ng Diyos? Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito pala hinahanap ng Diyos na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi sa verse 22, hindi ninyo nakilala inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing kay Kristo. At kami sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kami ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral sa gabing ito na ang ating Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Siya'y sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sino sinasamba ninyo? Ribulto. Hindi gusto ng Diyos yan. Dahil nakaraan na mga araw na pag-aralan natin kung ano ang ribulto, hindi yan gusto ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga tao sumasamba sa ribulto ay may sumpa hanggat sa ika-4 salinlay. Kaya ito pinangaral namin. Bakit kailangan? Dahil itong gusto ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas sa mga tao. Nais ng Diyos ang lahat na tao ay mapalangit. Kaya nangangaral tayo. Itong nais ng Diyos. Malaman niyo ang katotohanan. Ang katotohanan magpalaya sa inyo. Magpalaya sa inyo sa mga maling aral, maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Magpalaya sa inyo sa mga gapos ng dyablo sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah! Purihin ng Diyos, gumawa ng langit at ng lupa. Purihin ng Diyos na bibigay ng hangin sa ating ilong. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nagawali tayo. Nais ng Diyos ipayag kung paano kayo iligtas ng Diyos. Kaya huwag niyong patigasin ang inyong ulo. Buksan niyo inyong puso. Buksan niyo inyong pag-iisip. Diyos ang sundin niyo, hindi ang reliyon. Walang makapagligtas sa reliyon. Si Jesus lamang makapagligtas sa atin at ang kanyang salita nakasulat sa banal na aklat. Dinadaya lamang tayo ng ating reliyon. Kaya maraming namatay na sa atin mga ninuno
na hindi nila na tanggap ang kaligtasan, sila'y napahamak at tayo ang masunod, mapapahamak doon kung hindi natin dinggin ang sinasabi ng Espiritu Santo. Pinayag sa atin ang buong katotohanan upang maligtas tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos masalangit tayo lahat. Sa langit tayo lahat. Hindi gusto ng Diyos may isa man sa atin mapunta sa impyerno. Alalahanin mo, mahal ka ng Diyos. Ang kanyang anak nagdusa sa krus ng Kalbaryo, nagpasa ng krus, sinipa, tinuraan, sinuntok, at binangkaw ang kanyang tagiliran, pinakawian sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Iligtas kayo, iligtas tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya palagaan mo ang dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ito lang ating mensahe. Hindi ito mensahe ng isang reliyon, kundi ito mensahe ng Diyos. Aral ni Kristo Jesus kung paano tayo may pagrelasyon sa Diyos. Inaakay ko kayo papunta kay Kristo. Inaakay ko kayo papunta sa Diyos, hindi sa aking reliyon. Dahil ang reliyon hindi yan makapagligtas sa atin. Si Kristo lamang at kanyang salita. Dito ang requirement sa Biblia kung paano tayo maligtas at kung paano tayo mapahamak. Kaya kailangan natin pag-aralan ang dokumento ng Diyos kung tayo ay anak ng Diyos. Ito ang ating dokumento. Dapat mapabilang tayo na bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo Jesus. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Sana may napulot kayong aral sa gabing ito. Hallelujah! Hallelujah!